Nagbunga ng matinding ingay sa politika ang ginawang pagsisiwalat ni Justice Secretary Jesus Boying Remulla sa umano'y mga katiwalian at anomalya ng kanyang mga kaalyado sa administrasyon. Ayon sa mga ulat, kinabahan si Pangulong Kuting dahil sa maaaring epekto nito sa kanyang pamahalaan. Sa isang pahayag, inihayag ni Remulla ang kanyang pagkadismaya sa ilang miyembro ng administrasyon na umano'y nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Ayon sa kanya, panahon na upang ibunyag ang mga lihim na nagdudulot ng kahinaan sa gobyerno. Bagamat hindi direktang tinukoy ang pangalan ni Kuting, marami ang naniniwala na kabilang ito sa mga pinatutungkulan ng kalihim. Lalo't mas lumalakas sa mga espekulasyon ukol sa mga irregularidad sa kasalukuyang pamahalaan. Nagugat ang usapin sa lumalalang tensyon sa loob ng administrasyon at ngayon ay hinihintay ng publiko ang tugon ni Pangulong Kuting sa mga paratang na ito. Maraming Pilipino ang umaasa na magkakaroon ng patas at masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan at mapanagot ang mga nagkasala habang patuloy ang alingas-ngas nagiging hamon para sa gobyerno na mapanatili ang tiwala ng bayan sa gitna ng lumalaking kontrobersya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Proseso ng batas. Binigyang diin pa nito kung sakaling magdesisyon ang ICC na ituloy ang pag-iimbestiga. Hindi sila welcome sa Pilipinas at hindi rin kilalanin ng bansa kahit maglabas pa sila ng warrant of arrest sa mga individual na posible nilang ireklamo at sampahan ng kaso kaugnay sa mga namatay sa kampanya kontra illegal na droga. Malinaw po yun. Hindi raw sila papasinin pa kahit na merong warrant of arrest ng ICC. Noon, unang panahon yun. Mamaya, pakinggan po natin si Boying Remulla kung nagbago na pa ang ihip ng hangin. Sir Boying, mag-relax ka na lang, yung mga, wag mo magpabayaan ng katawan mo. Wag kang masyadong pa-stress. Tuloy natin. Tayo po ay very hospitable people. Kaya lang, pagka pakikialam na ang gagawin nila, ay hindi po tayo papayag sapagkat may sarili po tayong sistema ng batas, may sarili tayong tradisyon, may sarili tayong kapulisan, may sarili tayong prosecution, meron tayong korte na hindi nila pwedeng pakialaman o kaya baliwalain. Ang ganda po lahat ng mga narinig namin. May sarili tayong batas, may sarili tayong pulis, may sarili tayong korte. So walang karapatang mangyalam mga ICC sa ating bayan. Noon yun. Mamaya po, maririnig ninyo kung anong ihip ng hangin kay Boying Remulla ngayong panahong ito. Ayon naman kay Solicitor General Minardo Guevara, kapag dinismiss ang kanilang apela, itutuloy lang ng ICC prosecutor ang pag-iimbestiga. Pero bilang abogado ng Republika ng Pilipinas, gagamitin nila ang lahat ng paraan o legal remedy sa ilalim ng Rome Statute kapag mayroon ng resolusyon ang kanilang apela. Si Senator Risa Ontiveros naman ay sinabing malaki ang epekto tulad ng pagkakaroon ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs kapag nagdesisyon ang ICC na ituloy ang investigasyon sa Pilipinas. Kapag binigyang daan muli ang proseso, maari pa ngang mag-ripen yan into issuance of a warrant of arrest. Risa Ontiveros, kumusta na si Kiko Pangilinan by the way? Alam mo ba, Risa, meron tayong judicial system dito sa Pilipinas. Functioning, gumagana po ang ating udikatura dito. Hindi po tayo katulad ng ibang bansa na walang gumaganang justice system. Binabastos mo ang ating justice system. Wala ka bang tiwala sa ating justice system? O gusto talaga ninyong pagurgur na ang Pangulong Duterte? So, napakalaki po ng implikasyon para sa posibilidad na Mamaya po maririnig niyo si Boying Remulla kung ano na po yung tabas ng kanyang dila. magkaroon ng hustisya, ang mga balo, ang mga ulila, iba pang mga naulilang miyembro ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs.
Ang kampo naman ng mga biktima ng drug war ay nananatiling positibo na pagbibigyan ng ICC ang kanilang kahilingan na investigasyon na hindi umano nagagawa ng pamahalaan. Pasilip man lang, magkaroon man lang muna ng investigasyon. Ang investigasyon na ito ang Teka lang, wala pa tayong dito, ustisya sa Pilipinas? Lumipat na kayo doon. Anong bansa ba yung ICC na yan? O, doon sa bansang ICC na kayo tumira. magsasabi kung sino ba talaga ang dapat managot. Dante Amento, UNTV. O, di ba? Ang ganda po ng tono ng pananalita ni Boying Remula, ha? Ang ganda po ng kanyang tunog. O, ito pa, ha? Pakinggan po natin to. Secretary Boying Remulla says he opposes the decision of the International Criminal Court to deny the Philippine government's appeal against its probe into the former administration's brutal anti-drug campaign. According to Remulla, the ICC's action means meddling with the Philippines' justice system. He reiterates that the Philippines will no longer coordinate with the ICC. He even warns the ICC that if they try to enter the country, it will be, quote, usurpation of authority of the Philippine government. Echoing the sentiments of the Office of the Solicitor General, the DOJ in a statement says the ICC decision disregards the principle of complementarity under international law and, quote, undermines the sovereignty of the Philippines. O, tingnan mo, Boying. Ang ganda ng mo. Ang ganda ng mga pananalita mo dyan. Tamang-tama. Sumusunod ka sa justice. Di ba kasi ikaw ang Department of Justice Secretary ka, di ba? So dito, sa panahong ito, Sir Boying, talagang malupit ang iyong standing. Hindi ka pabor sa ICC. O mamaya po, pakinggan ninyo kung ano na yung tunog ni Boying Remula. Referring to former President Rodrigo Duterte and former top cop and Senator Bato de la Rosa, Remulla advised respondents in the complaint before the ICC not to travel to countries where the ICC may be able to influence the judicial system. O tingnan mo, binibigyan pa niya ng advice. Si Bato de la Rosa na huwag mag-travel. Diba? Ngayon, kulang na lang yun. Meanwhile, De La Rosa says he is considering limiting his movements. According to De La Rosa, he may now just travel between his hometown of Davao City and Manila. The senator adds he might just limit his trips to countries that are not ICC-friendly like Russia, China, and Israel. But he says this does not mean he would go into hiding in case ICC issues a warrant of arrest against him. O diba? Tama yung Boying. Tama yung mga prinsipyo mo noon. Wala naman talagang jurisdiction ng ICC sa atin. Pero bakit ano nangyari? Pakinggan po natin dito, ha? Sabi ko, mag-relax ka na lang, sir, eh. Oo, relax ka na lang. Life is too short. Iniimbestigahan na ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa kanyang gyera kontra droga. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, Tama naman yan. Dapat imbestigahan ninyo kung kinakailangan. Pabura ko dyan sa justice system natin. Pero may ano yan, may kasunod. tinitingnan nila ang posibleng mga paglabag ni Duterte sa international humanitarian law. Ito rin daw ang pinag-aaralan ng International Criminal Court o ICC na isampa laban kay Duterte. Hindi naman kinumpirma ni Remulla kung kasama sa mga sisilipin ang umano'y Davao Death Squad ni Duterte noong siya'y alkalde pa ng Davao City. O, nababanggit ng ICC. ICC, Boying Remulla. O ano, magkakampi na kayo? Damn. Tatanda ang sinabi ni Digong sa Senado na mayroon nga siyang death squad na binubuo raw ng mga gangster. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging Ito ba, oh. O, yan po, oh. Sir, kumusta po yung tinayo niyo pong task force on EJ? Okay naman, okay naman. Ano po, sir, yung progress natin? Very, very good progress. We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account. But we are evaluating everything very well. Sir, medyo marami pong nasabi si dating Presidente Duterte dun sa last na pagharap po na sa Quadro. Meron po ba tayong specific na tinitignan? Meron tayong parte ba yun ng investigasyon? IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the
law that the ICC is studying, as well as the law that we have here. O, di ba? Di ba na? Involved na ang ICC dyan, ha, boy? Dahil ba hindi nakalusot yung yung tinatawag nilang pirma? Hindi nakalusot yung PI? Hindi po putang ina yung yung People's Initiative. Dahil hindi nakalusot yung People's Initiative, kaya ba na-involve na yung ICC? And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. International Humanitarian Law. So, it's the Republic Act 9851. So, that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang at tama lang po ang pagkakaintindi ko, iniimbestigahan nyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yes. Our task force is doing that now. Tama yan. Pabura ko dyan, imbestigahan ninyo pag may kaso. Diba? Ikaw yung Secretary of Justice. Pero bakit nababanggit ang ICC? Akala ko ba kanina sovereign country tayo, sovereign nation? Meron tayong functioning judicial system. Bakit ngayon humingi kayo ng tulong sa ICC? Kulang ba ang lakas ng justice system natin dito para kalabanin si Duterte? Diba? Dapat kay Sir Boying mag-relax ka na lang. Magpataba ka uli. Mas pogi ka nung mataba ka. Mukha namang anong tao na to Mukha namang okay to Kaya lang, siyempre, may amo yan. Sino nga mo si Tambalustos din? Kakausap ko lang kanina yung head of task force. So yung kay President Duterte, gaano po kalawak, ano-ano po yung sinasakop ng investigasyon? Lahat ng pwedeng sakupin. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. And you have the Republic Act 9851. So medyo... Yung Republic Act 9851. Yung binanggit po niyang Republic Act 9851, ang ibig sabihin po nun, also known as the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity, is a law that defines and penalizes serious crimes against humanity. It was signed into law on December 11, 2009. Di ba? English po yun. Ang ibig sabihin nun, yun. Mayroong binanggit doon na international, International Humanitarian Law against crime against international humanitarian law. International ba ang ginawa ni Duterte? International yung ICC. Papapasukin dito, no? Sir Boying. Tuloy natin. Malawak kasi yung minention sa Quadcom. Are we talking about galing po nung mayor pa siya, yung mga sinabi niya about... Well, mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later on. Pag nag-overlap yan sa ICC, we'll choose our strategy. So paano ba yung mga sinabi niya sa Quadcom, yun din yung gagamitin or may parang separate? Well, we want the charges to be separate from each other. Di ba? Kasi hindi nila pwedeng gamitin yung sa sa ICC, sa Quadcom. Parang yun parang palpak. Mantagin mo ang mga nag-interpolate mga komunista, si Brosas, si Manuel, si Castro, De Lima, yung isa pa, yung lalaki, kalimutan ko yung pangalan sa CHR, sa Human Rights. Di ba? Puro komunista yun Siyempre, maiya si Boying Remula. Naku naman, ang ginagamit natin mga puro komunista. Tapos, nandiyan pa si Matubato. Wala stick, Pwede mo mag-Moratius lang? Putang ina. Si Trillanes nandyan. Napakabalahura po nung mga committee nila, yung kung sino-sinong dinala nila doon. Tapos, mayroon pang si yung sa Skype, ano ba yun? Sa Zoom. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, do not... Teka lang, ulitin natin yun. Well, mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later on. Pag nag-overlap yan sa ICC, we'll choose our strategy. So paano ba yung mga sinabi niya sa Quadcom, yun din? Bakit involved na ang ICC? Akala ko ba meron tayong tinatawag na sovereignty?
Kanila lang, boy, ang ganda ng tono ng pananalita mo. O ba nagbago? Paano maniniwala ang tao sa inyan? Sinabi mo, nung 1 year ago, sinabi mo, hindi pwedeng pumasok dito ang ICC. O dahil hindi lumusot yung People's Initiative. Wah, gurguri na si Sara Duterte at si Rodrigo Roa Duterte, ganoon. Ang mahirap po kasi ang sambayan ng Pilipinas. Lalo pong minamahal ang dalawang mag-ama. Lalo pong lumalakas. Kasi nakikita yung kapalpakan ng ginagawa ng kwak-kwak-kom. Tsaka yung ginagawa ni Ontiveros. Nakita po yan ng taong bayan. Ang taong bayan ay nag-init. Lalo pong nagliyab ang kanilang pagsuporta sa dalawang mag-ama na yan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte tsaka si Madam Inday Sara Duterte. Duterte. Oh, speaking of Duterte po, baka magkalimutan tayo ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan o, Reaction TV PH. Thank you, President Mayor Duterte, for passing. Ayan, 100,000 subscriber po yan. Mapapasakamay po ng Pangulong Duterte ang plaki na yan. Ngunit ang target po natin yung gold. Go for gold po tayo. Yung gold play button ha. Makuha po natin yun bago mag-eleksyon. Personal po akong pupunta doon sa bahay ni Tatay Digong. Iaabot sa kanyang mga kamay yan. Tsaka isang kalderong mainit na balbakwa. Yung masarap, yung buntot ng baka. Paborito niya yun. O mag-subscribe ka na. Kung nakasubscribe ka na, i-like ang video na ito at i-share. O tuloy tayo, boy. Ano na yan? O. Yung gagamitin or may parang separate? Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, will not overlap. Sir, ano yung mga possible Kasi cases? ano yan even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Sir, ano po Okay? yung mga possible cases na po pwedeng... Na isa. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes! Tinago ko po ang asawa ko. Sa Isa pa lang daw po ang casualty. Naniniwala ka doon, Luis Tro? Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes! Tinago ko po ang asawa ko. Yan, oh. Isa pa lang daw ang casualty. Cam Norte. And you know my feelings about that is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. However, I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they... Hindi sila dapat magreklamo kahit pang 10,000 pa yang bagyo. Ha? Paglilingkod sa bayan ay gagawin ng mga yan. Huwag kang dadrama-drama dyan, Marcos. Isa pa lang, sigurado ka isa pa lang ang nasawi. Oh, hintayin mo yung video natin, ha? Hintay po kayo, papakita natin, madami-dami na po yung nasawi. Yung mga nagbibigay ng impormasyon dito sa taong to, kawawa naman, walang alam. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Oh. They're exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa kanila. At sa taong bayan din. At sila ay tumutulong at hanggat kaya at sinusundan naman ang ating mga bulletin tungkol sa kung anong kailangan gawin. Kaya kahit papano sa lakas ng pipito ay hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. It wasn't as bad as we feared. Talaga? Hindi kasi sama ng yung kinakatakutan. Ano bang kinakatakutan nyo paggunaw ng mundo? Talaga? Wala pa akong boses. But now, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So, Hindi talaga siya sanay sa hirap. Wala daw means na prepare ang kanilang mga meals. Paano sila magpiprepare ng meals? Ha? Hindi nga nila alam kung sila tatakbo lakas ng bagyong Pipito.
Maganda siguro si Marcos Jr. kasama lahat ng kanyang gabinete, lahat ng kanyang mga grupo, pag yung bagyong Pipito paparating, kung nasaan yung mata, dalhin natin sila lahat doon. Isakay natin doon sa ano ba yun, yung safe naman sila, para naman meron silang first-hand experience. Kasalukuyang umaga, umaagupit ng bagyo, yan, kasama niya mga leader na simbahan, yan Lahat ng leader ng simbahan na yan, Marcos Jr., nung panahon ng kampanya, lahat yan tinutuligsaka dahil sa martial law. Lahat yan. Alam mo, Marcos Jr., kung sinong kasama mo? Nung panahon ng eleksyon, sinong nag-iisang religious leader? Si Ginoong Kibuloy, yung pastor ng KOJC, kinulong pa, nakakulong pala, hindi mo kinulong. Tapos, nag-iisang network na iyong pinagsamantalahan. Sabihin na natin pinagsamantalahan. Yung nag-iisang network na ginamit mo, na tumanggap sa'yo, SMNI, sarado na. Yan, GMA7, Channel 2, lahat yan ngayon. Ikaw man bibig, laban sa'yo. Wala stick pinakinabangan ng SMNI. Pinakinabangan si Ginoong Kibuloy, yung pastor ng KOJC, nakakulong si Kibuloy, sarado na yung SMNI. Hindi po nakakatawa yun, ang nakakatawa yung ginagawa nila. Wala stick si Marcos Jr. Isa pa lang daw ang namatay. Ito, tingnan po natin. Paano ba naman hindi init ang tumbong mo dito sa mga kasinungalingan? Ayan, ilan yan? Marcos lament. Pepito, took one life, one casualty is casualty too many. Ayan nakasulat dyan. A family of 7 were buried yesterday, November 17, in the landslide that covered their house in Ambagyo, Nueva Vizcaya. Marcos Jr., isa ba yan? Ganda ng mga nagbibigay ng impormasyon sa'yo. Kung magsisinungaling kayo, ayusin nyo. Di ba? Huwag ganyan, Marcos Jr. May social media na ngayon. Nakalimutan mo yung trolls? Dito, walang trolls. Hindi uso sa mga Duterte ang trolls. Nakisawsaw pa tong si Bersamin. Alam mo, mahirap pumatol. Nasa ganyang dahil hallucination. Sino's tinatawag nag-hallucinate ang Pangulong Duterte? Yun daw sa paratang paratang na Malacanang sponsor si Antonio Trillanes. Hoy, Bersamin, mainit doon sa impyerno. Huwag ka na lang kumubo kung magsisinungaling ka lang. Manahimik ka na, matanda. Diba? Ayan, ito, okay lang naman ang sinabi niyan dyan I am really amazed and surprised in my more than a century on this planet. This is the first time that a concrete bridge is blown down by a typhoon. Weird. Something is really wrong and ugly. Wasteful. Expenditure of public fund. Someone must have become richer. Ayan, isa pa itong na to, itong bagito na to, Boy! May balbas ka na Huwag kang papatol kay Duterte. Bata ka pa, boy. Kulang na kulang ka pa para pumatol ka kay Duterte, Ayaw pa rin sumipot sa aming inquiry. Kasi ayaw matanong, takot matanong, Ang kanyang pagtanggi ay bahagi ng kanyang strategy para iwasan ang Boy! Paulo Ortega, may potential ka pa naman, tingnan mo. Mas masyadong pabulukin yung personalidad mo. Marcos Jr., hindi ba yan ang inaasahan mo? Hindi ba yan ang inaasahan mong magupit, ulitin natin kung ano sinabi niya, dito. From education to family. Diyan, ito. Yung ating relief na ginagawa kagaya. Meron tayong casualty na isa sa Cam Norte. And you know my feelings about. Hindi namin alam ang feelings mo. Anong ginagawa mo sa araw na ito? Umagang-umaga. Kasama mo mga leader na simbahan. Anong feelings ang pinagsasabi mo dyan? Ayan Ang sarap ng kain nyo dyan, ayan Ayan
Ano yan? May feelings kayo niyan, oh. Ayan, oh. Oh, ang sarap niyan. Breakfast daw yan ng mga prayer leaders. Habang ang mga kababayan nila, binabayo ni Pepito, sila nandyan, ang sarap ng buhay nila, pa-pray-pray lang, oh. Wala namang masama sa prayer, maganda yung prayer, ha. Pero yung tinatawag nilang prayer na walang gawa, ay bahug yan. Oh, paano hindi magagalit ang taong bayan? Oh, yun. Oh, yan. So, ngayong umaga yan, oh, yun, oh. Habang binabayo na Pepito, ang mga kababayan mo, Marcos Jr., sarap-sarap ng buhay nyo dyan, pakain-kain lang sa Malacanang, ganun mo yan. At mantakin mo itong mga leader na yan, ayan, oh, nakikita nyo yung mga leader na yan, yan, oh, oh. Oh, yan, mga nakatas ng kamay na yan, ha? Nakikita nyo po yan? Lahat yan hindi nagkakaintindihan, ha? Kaya nanalangin sila dyan, di ba? Pinanalangin si Marcos Jr. ngayong umaga. Habang binabayo yung mga kababayan nila doon, ang sarap nilang pagkain dyan. Fine dining, ha? Lahat ng mga nanalangin sa'yo, Marcos Jr., mag-ingat ka. Iba-iba yung panalangin yan, ha? Baka hindi na maintindihan ng Panginoon yan. Kasi hindi naman ako judgmental. Lahat ng mga yan, mayayaman yan. Habang yung mga kongregasyon nila, nibigas walang pambili, pero obligado sila magbigay ng nung tinatawag na ikapu. Wala stick. Ang mga membro naghihirap, ang pastor tsaka yung mga leader, nakalang cruiser, ang sarap ng buhay. Papasyal-pasyal lang sa Malacanang, ha? Yan ang tinatawag nilang crush-like. Ang pinakitang alimbawa ng Panginoon ay kababahan, ha? Pagiging payak, hindi mga pagiging mayabang. Alam mo mga yan, mga leader na nag-pray sa kanya nung panahon ng eleksyon, Marcos Jr., lahat yan ay tumutulig sa dahil sa martial law ng tatay mo. Oh, ngayon, kasama mo, tahimik ang mga bibig ng mga yan. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari, Marcos Jr.? May kasundo ba sa lahat ng mga yan? Mga leader na simbahan, mag-ingat kayo, ha? Baka wala nang maniwala sa mga kongregasyon ninyo sa inyo. Nagre-react lang po tayo dahil masama ang ating kalooban. Habang inagupit ni Pepito, yung mga nasalanta doon na dapat ang mga to, yung ginamit nilang gastos dyan sa tinatawag nilang prayer na yan, pinambili nila ng pagkain doon, tubig, tsaka di nakatulong pa sila. Hindi, masarap nga naman kumain dyan, Ayan, May we all stand united. Pumikit ka, Marcos. Nakapikit lahat ng mga kasama mo. In our commitment to justice, equity, and upliftment. Nakatulala. Tingnan mo yung pastor na kasama niya, nakapikit of every Filipino. May your love and peace dwell in the home of our President. Ayaw niyang pumikit, hindi naman sana yan sa ganyan. Kung kung duran-duran pa yan, baka papikit-pikit pa yan pag duran-duran habang sumasayaw. Pero pag ganyan, tingnan ninyo, walang pikit-pikit yan. And the First Lady and his family, providing them with comfort and encouragement as they providing them with comfort. Our beloved President. May the leaders of our country recognize the importance of seeking you in all their endeavors, leading with humility and grace. May they be reminded that true success comes from aligning their heart and actions with your will. Lord, please grant our President and all our leaders the discernment to make decisions that foster unity, peace, and progress in our nation. May they be filled with compassion and integrity, always prioritizing the welfare of the Filipino people. We pray for success in their endeavors, that they may lead our country towards a brighter and better Philippines. May his leadership inspire hope
and resilience among our people in times of storms and challenges, igniting a spirit of patriotism and dedication to the common good. Lord, we ask that you will instill in us a spirit of cooperation and service. Help the church to remember that we are all partners in these endeavors, and may our hearts be open to your guidance as we seek to build a better Philippines. May we all stand united in our commitment to justice, equity, and the upliftment of every Filipino. May your love and peace dwell in the home of our President and the First Lady and his family, providing them with comfort and encouragement as they fulfill their responsibility. Hindi pa ba sila komportable dyan, Father? Napansin po ninyo si Marcos Jr., ayaw niyang pumikit. Oo, talagang dilat na dilat, ayaw niyang pumikit, ayaw niyang manalangin na nakapikit. Oo, ayan, tamang duda ba yan, ha? Mga pastor pa pari yung kasama mo. Pikit ka naman, huwag kang dilat-dilat. Habang mga kareaksyon, habang binabayo po ng pupito at nagsasakripisyo at na mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan doon, itong mga church leader na yan, nagtipon-tipon sila dyan, nag-breakfast sila na napakasarap, ha? Fine dining pa yan, parang walang nangyayaring bagyo. Diba? Diba yung mga pasintabi po sa mga membro ng kongregasyon nyo, ha? Kung sino man ang mga pastor nyo dyan, nire-respeto po namin. Pero sa ganyang mga konsepto at mga sitwasyon, ay hindi po katanggap-tanggap sa taong bayan ng mga ganyan. Diba? Hindi po natin kinukundina yung mga denominasyon na yan o mga reliyon na yan. Ha? Lahat yan ay pinipreach nila pagbibigay. Pero ang ginagawa nila, puro pagtanggap. Tanggap lang, walang pagbibigay. Diba? Oo. Dito muna tayo. Ano, Marcos Jr., tuloy mo yan. That is that one casualty is one casualty too many. So that is unfortunate. However, I still would like to congratulate, kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, at sa taong bayan din. Hanggat kaya at sinusundan naman ang ating mga bulol sa kung anong kailangan gawin. Kaya kahit papano sa lakas ng pepito ay hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. Hindi raw kasi sama ng kanilang kinakatakutan. Ibig sabihin, nakabalandra na yung truck dyan, nagiba na lahat ng mga bahay, mga ano. Hindi pa ba masama para sa inyo yan? Meron pa kayong kinakatakutan na John Marcos Jr. Oh, isa pa tong si Bersamin, pakinggan natin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!